Samahan niyo po ako sa aklat ng mga gawa. Acts chapter 8. Acts chapter 8 verse 1. And Saul approved of his execution. And there arose on that day a great persecution against the church in Jerusalem. And they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. The both men buried Stephen and made great lamentations over him. But Saul was ravaging the church, and entering house after house, he dragged off men and women and committed them to prison. Manalangin po tayo. Sadyang kaibuti niyo, aming Ama, pagkat binibigyan kami ng mga pagkakataon at pribileyo to study the Word. Salamat din at nasa may payapa kaming kalagayan at payak na sitwasyon. Hindi katulad na dinanas ng ibang mga mananampalataya, experiencing much persecution. To us, it's simply a battle with ourselves. At minsan hindi kami nakikipagbaka sa mga bagay sa sansinukob. Tulungan niyo kami, o aming Diyos, habang inaaral namin ang inyong mga salita. Our lights be enlightened kung paano ang sitwasyon at pangyayari at nangyari noon na hindi kahalintulad sa aming mga dinadanas, ngunit may katulad sa iba. Tulungan at gabayan kami, tulungan din ang inyong abang lingkod. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, tabong lahat ang aming dalangin. Amen. Iba-ibang sitwasyon ng mga mananampalataya. Ang mga nasa Pilipinas, ang mga nasa ibang bansa, katulad ng demokratikong bansa, ay hindi ganon kahirap ang kanilang dinaranas. Kahit ano ang paniwala ng iba sa mga demokratikong bansa, it is allowed. Kahit na ikaw ay tao, sabihin mo ikaw ay kambing, it is allowed. Hindi ka pwedeng sabihan na ikaw ay kambing. Kung ikaw ay 70 years old, sabihin mo ikaw ay 18, walang makaka-demand sa'yo na sabihin dahil hindi sila naniniwala doon. Kung yung lalaki, sasabihin niya siya ay babae, allowed daw yun. Kapag babae, sinabi niya siya ay lalaki, yun ang kanyang paniwala. Kaya hindi na sila karamihan nabubuhay sa realidad. Pero, pag pinag-uusapan ng church, sa demokratikong bansa malaya tayo, sa iba hindi. Kahit po sa ibang lugar na mayroong mga Muslim, ang gospel is not easily preached. Kaya ang Poland, never siyang tumatanggap ng Muslim sa kanyang lugar. Alam niyo bakit? Sabi ng kanilang presidente, dahil Muslim ang pinagmumulan ng terorista. Kaya sa amin walang terrorist kasi walang Muslim. Sa atin mahirap, hindi ka tiga doon. Ang mga tiga doon ay gusto na lang ibahagi ang mabuting balita sa kanila. How difficult it is. Para sa atin, sa kanila, madali lang at kaya nilang gawin. Pero mga gustong magbahagi ng salita ng Diyos sa kung saan nandun yung mga Muslim. Pero namang hindi. At iba-iba tayo ng dinaranas. Kaya mga kapatid, sa unang panahon ng Iglesia ng Diyos, nakaranas ito ng matinding persecution. Pag-usapan natin, persecution of the first church. Ang verse 1, makikita natin ang kanyang persecutor. Ang verse 1 to 3, makikita naman natin ang severity ng persecution. The persecutor, the severity.
gaano ba katindi ang dinanas nila na persecution. It's sometimes we complain, dami ko nang ginagawa sa church, ang dami ko nang ginagawa sa buhay ko, why still add church ministries sa aking buhay. Mga kapatid, kung gano'n ang pananaw natin, see the first Christians. Ano ang nangyari? Ang problema lang sa Christianity in our days is yung focus ng ministry ay natutuon na lang sa mga sarili natin, and then sometimes we forget our first calling is to make disciples, share the gospel, and teach others. But pag nakafocus na tayo sa ating sarili, lahat na lang dadagdag na ministry ay pabigat para sa atin. Mga kapatid, nung na-persecute ang isang church o ang unang simbahan ng Diyos, ito ang kanyang pangyayari. Verse 1 ng chapter 8, Saul approved of his execution. Pinaniniwalaan dapat kasama daw ito doon sa verse 16 ng chapter 7. Siguro nga, mas maganda kung nakalagay siya doon. But it was divided by our mga naunang mananampalataya. Hindi si Luke ang nag-divide po niyan, bagkus yung mga ibang naunang mananampalataya sa atin. Hinihati nila ng ganito. But I think it can work na nasa chapter 8 po yan dahil yan ay shift ng kanyang istorya from death of Stephen, and then papunta po tayo sa persecution of the church at pupunta tayo sa pagkalat ng mabuting balita. Ano nangyari? Alalahanin po natin. Si Stephen ay nangaral ng mabuting balita sa mga tao. At tinakusahan siya ng mga leaders ng sinagoga na kung saan ang accusation nila is blasphemy against God, against Moses, against the law, and against the temple. At pinabulaan ang lahat ito ni Stephen sa pamamagitan ng pangangaral niya ng salita ng Diyos from the Old Testament story. And he exposed at ipinakita niya sa kanila kung paano niya ito pinaniniwalaan. Ang nakakatuwa sa kanya, mga kapatid, at sa mga naunang mananampalataya, they memorize scripture and the story. Hindi sila namumulot ng mga istorya. Napanood nila doon sa TV, and then sa TV, alam nila nandun yun sa Old Testament. Alam, maganda yun, nanonood tayo ng mga Bible stories. Pero mas mahalaga na nagbabasa ka ng salita ng Diyos and you can pinpoint nasaan yung mga istorya. At alam mo yung mga details. Alam naman po natin, pag pinalabas sa TV, they sometimes add something para mapaganda yung movie. Katulad ng isang palabas about si Ruth at si Boaz. At kapag pinadumro yung palabas, si Boaz ay kinikilig. Alam niyo yun, na-crush niya si Ruth. Parang hindi ganun yung nakalagay sa istorya. Pwede namang itanggalin yun o wag isali, but still isinali nila. And then, alam niyo yun, alam mo na may dagdag siya para ma-appreciate ng nanonood. Pero pag nagbabasa ka ng Bible, alam mo na hindi ganun yung kanyang istorya. But anyway, ganun niya ipinrove ni Stephen ang kanyang not guilty plea. Pinresent niyang salita ng Diyos na mayroong kalinawan and how it relate sa hinihintay na Messiah. Okay? Okay, bago niya tinuran, mga kapatid, tinumbok o pinaabot sa Messiah, pinresent niya muna ang Diyos na pinag-uusapan natin. Itong Diyos Diyos na nangako na mayroon darating na Messiah. Itong si Moses na nagsalita ang Diyos through him at sinabi niya na mayroon darating a Redeemer and a Prophet. Itong istorya ng Joseph na pinag-uusapan natin ay mayroong lalabas na Redeemer. Hanggang nakarating siya sa Messiah, ang ating Panginoong Jesucristo, na pinatay mismo o pinapatay itong mga Hudyo na nandun sa Jerusalem. At yun nga, inabutan ng kamatayan si Stephen. What's so amazing with Stephen is,
persecuted siya at papatayin siya at ang puso pa rin niya ay para sa kaligtasan ng iba. Which God answered his prayer pagdating natin doon sa mga susunod na chapters. Sana may ganun din tayo, no? Persecuted ka, pinapersecute ka, and still praying for their salvation. Kakamangha, di ba? Minsan sabihin na, basta madali pag ang mga ganyan. Siguro, madaling sabihin, pero pag nandun ka sa sitwasyon, hindi mo pwedeng, hindi basta-basta masabi na, alam niyo yun? What if nagsasalita ka about the Word of God at patuloy na nag-iingay ang kapitbahay? Paano kung nagbabahagi ka ng salita ng Diyos, binabato yung bahay kung saan ka nagtuturo ng Bible study o naggagaroon ng Bible study? Alam mo yun? Kung paano tayo pwedeng mairita, isa sa difficulty pag nagtuturo ako sa PNP is kapag pinagturo ako sa office. Yun yung pinakaayaw kong site saan ako nagtuturo. Mas gusto kong magturo ako doon sa table nila sa labas kesa paturuin nila ako sa kanilang opisina. Ano ang mahirap pag nasa office? Pag nasa office kami, in-out yung mga tao, kahit yung mga pulis lumalabas-pasok, yung mga ibang mga nandun na hindi kasama sa Bible study. Pag nandun kami sa labas, seldom kaming naiistorbo. Pero pag nandun ako sa opisina, disturbing. Nagagawin ko, ayaw ko na. Tapos alam mo ang reason bakit sila nagba-Bible study. Anong dahilan, karamihan sa PNP, bakit sila nagba-Bible study? It's so simple, requirement. Kailangan nilang mag-picture. And ngayon, meron na silang time of Bible study. Kailan dapat ginagawa ang Bible study? Dapat 5. Alam niyo yung mga senaryo, parang ayaw mo na magturo, but ganun man ang sitwasyon, may pagkakataon ka na may bahagi ang salita ng Diyos. Gaano man siya kasimple. Gaano man ka-short yung time na naibigay sa'yo, gaano man kakukunti ang mapupulot sa'yo, kailangan mo siyang gamitin. Kung Stephen ginamit ito at sa dulo niya ay kamatayan, sana nung pagkamatay ni Stephen may break. Alam niyo yun? Namatay si Stephen, break muna ang hirap. Kasi sunod-sunod, no? Nangaral si Peter, Sanhedrin ang nakaharap. Nagpagaling sila, Sanhedrin ulit. Ang maganda sa kanila, binubugbog lang. Okay? Binubugbog lang. Okay, kakalilipas din yun eh. Yung pasa, mawawala din. Pero si Stephen, nung siya nangaral, bago Sanhedrin ng kanyang kaharap, nakaharap niya muna mga synagogue rulers, mga aral sa Biblia. Kaya yan ang pinakamahirap, ano? Baka sabihin ng pastor, mahirap ba? Aral sa Biblia ang kalaban. Yes. Kung hindi aral sa Biblia yung mga tao, ang kalaban natin, o ng mga pastor, o ng mga simbahan, alam niyo ba hindi dadami ang denominasyon? Nag-aaway ang mga churches sa kanilang administration style, sa kanilang belief, na nasa gray area. Alam niyo yung gray area? Pag sinabing gray area, it's neither black or white. Ang hirap niyang itayuan kung like nagtatalo-talo sila, kailan darating si Jesus Christ? Before the tribulation of 7 years, in the middle of that, or after that, or after the 1,000 years. Yung pa lang po yun, 4 na denomination na yun. Yun lang yun. Rapture pa lang, 4 na denomination na yung mabubuo. Revelation pa lang, 4 na doctrinal belief na yung lumalabas. Maghiwa-hiwala yun. Nag-away-away sila sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Ang clear na nakalagay doon is, you watch and pray. Yung klarong-klaro po yun. It's watch and pray sa kanyang pagbabalik.
Kaya lang, yung mga nasa churches o yung mga aral sa Biblia, nagtatalo-talo. Dapat ganito ang administrasyon. Magugulat kayo kapag nagbasa kayo ng libro about church administration. Hindi lang 5 ang administrasyon na meron kayong makikita sa mga libro ng Kristyanismo. Ang meron lang sa Bible, elders and deacons. Yun lang ang meron. Elders and deacons. Yun lang dapat ang administrasyon ng church. Kaya lang, we copy business. Kaya kapag nagbasa kayo ng John Maxwell, business setup po yun. Business setup. Ang biblical setup, it's simply elders and deacons. At yun lang po yung nakalagay sa Biblia. Sana may break after the death of Stephen. Kaya lang, wala. Tuloy po natin. Sino yung persecutor niya? Sabi na, Saul. Okay? And then, inulit po yun sa verse 3 para aware po tayo. Saul approved of his death. And then in verse 3, but Saul was ravaging the church and entering house after house. He dragged off men and women and committed them to prison. Sino si Paul? Sino si Saul? Kaya samahan niyo na ako sandali sa aklat po ng Pilipos. Dahil sa Acts hindi naman matatalakay karamihan ng buhay ni Pablo o ni Saul. Tingnan po natin yung summary niya. Siya mismo nagsabi dito. Ito daw siya. Okay, Philippians chapter 3, verse 4. Though I myself have reason for confidence in the flesh also, if anyone else thinks he has reason for confidence in the flesh, I have more. Okay? Kung merong pagtitiwalaan ng laman, siya ay meron. Circumcised on the 8th day. Okay, natuli sa kawalong araw. Mahalaga ba yun? Makita mo si Paul, hindi siya proselyte. Alam niyo po, pagka binabanggit po yan ng isang Hudyo, sinasabi na hindi ako proselyte at yung parents ko ay tapat na Hudyo. O isa sa mga parent niya ay tapat na Hudyo. Bakit? Isipin niyo naman, on the 8th day natuli na po yun. Pag proselyte yan, ibig sabihin, sumali lang sa Jewish, sa mga Hudyo, natuli yan after 8 days. So baka matanda na nung natuli. Ano po? Tapos, of the people of Israel, of the tribe of Benjamin. So specific kung saan siya nanggaling. A Hebrew of Hebrews. Naalala nyo yung Hellenist Jew, o yung Grecian Jew sa ibang salin, and then yung mga Hebrews, mga Hudyo na ipanganak, Grego lang alam, that is Hellenist. Kapag sinabing Hebrews, mga Hudyo na kaya magsalita ng Hebreo at ng Grego. Si Paul hindi siya doon sa Hellenist, nandun siya sa Hebrew group. Okay, yung pride ng mga to, mga kapatid, ganun siya kataas. A Hebrew of Hebrews. Ibig sabihin, kaya niya manalita at magsalita ng Hebreo as to the law, a Pharisee. Familiar sa Old Testament, at kung pinag-uusapan natin yung kabanalan na pamumuhay, Pariseo po yun. Pakitang gilas, pakitang tao, Pariseo yun. As to the seal, persecutor of the church. Yun po yung pag-uusapan natin. As to the righteousness under the law, blameless. Grabe naman. But whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Yung nakakatawa pagka merong testimony sa church. Dati akong mamamatay tao, dati akong
loko-loko. Dati akong drug addict at namamangha tayo. Paano kapag ganito yung na-born again? Matino akong tao. Hindi ako palalo. Hindi ako mayabang. Masunurin ako sa batas ng Old Testament. Paano kung yun ang na-born again? Papag-testimony ba? Mamamangha ba yung mga tao? Ang gusto natin nagte-testimony, addict, killer, ano pa, lasenggo, sogarol, ano yun, pag-umoy, bartik. Puro ganun ang gusto na, matuwan-tuwa sila eh. Paano pag ganito yung nag-testimony? Nung ako ay bata, reliyoso na ako, mabait po akong tao, hindi ako suwail, masunurin ako sa mga magulang. Maganda siyang marinig sa testimony. Tapos sasabihin niya, pero makasalanan pa rin ako sa Diyos. Sana ganun yung mga nagte-testimony. Alam niyo yun? Pero gusto natin yung mga killer na born again, tuwang-tuwa tayo. Mga kapatid, mas mahirap pong kausapin ito sa salita ng Diyos kaysa sa isang mamamatay tao. Mas madali pong mag-evangelize sa killer kaysa sa tao na alam niya matuwid siya. Bakit? Yung taong matuwid, paano mo sasabihin kailangan niya magsisi? Matuwid nga yun eh. Pero yung killer, madali mong sabihin makasalanan siya kasi killer yun. Pero yung ganito katuwid, paano mo sasabihin kailangan niya magsisi sa kasalanan? Mabait eh. Alam niyo yun? Kaya ito po yung Paul na pinag-uusapan natin. Ito ang persecutor ng church. Ang bait ano? Alam niyo, sana yung mga loko-lokong kapitbahay. Alam niyo, pagka may pinag-uusapan ng mga Bible studies ng mga pastor. Sa mga unang pastor, yung kanilang mga testimony lagi is, ako yung nambabato doon sa bahay na nagkakaroon ng Bible study. Marami pong pastor na ganon. Sila daw yung nambabato. Binabato nila yung kapitbahay nila kapag may Bible study. Yung iba naman sinasabi, pag nagba-Bible study ako, may nambabato sa amin. And we call that persecution. Kaya tingnan po natin balikan po natin yung Acts. Alam na natin sino yung nagpa-persecute at nag-persecute sa church in those days. Si Paul o si Saul, tandaan nyo, hindi yung katangkaran. Kaya Saul po yan o Paul. Kasi hindi siya katangkaran. No? Si Paul hindi siya katangkaran. Ayoko lang sabing bansot po siya. Okay? Pero kaya po Paul yan, which means small. Anong ginawa niya? Una, inapprove niya yung death. At gaano ka-severe ang ginawa niyang persecution. Sabi po niya, and there arose on that day, may namatay pinatay nila si Stephen, and on that day, sa kanyang kamatayan ni Stephen, a great persecution against the church in Jerusalem. Mayroong lumabas na persecution. Ito po yung malupit. Ang persecution na meron, hindi to nag-arise tapos nag-away. Okay? Hindi po yung mga nambabato sa bahay, alam niyo yun? On the first ng Bible study, wala pa nambabato. Yung susunod, alam na nila may Bible study, and then babatuin. Meron namang persecution na nag-aaway sila, okay? Na magkakaharap sila, tapos hindi sila parehas ng belief, and then persecution arise. Hindi po ganito. Hindi to isang biglaang pagkakataon na persecution na dumating sa Jerusalem Church. Sa unang simbahan na meron ng ang Kristyanismo, yung persecution na naranasan po nila ay isang persecution na merong programa. Dinisenyo para iharas ang church. Ibig sabihin, pilano po ang persecution. Okay? Intindihan po natin, hindi ito itong isang pagkakataon, nagbanggaan sila ng beliefs, and then nag-away, tapos persecute ang church. Hindi siya ganon. May plano sila. Okay, maraming Christian churches na nakakaranas po ng planned persecution. Okay, marami.
hindi natin masyadong nararanasan, but sa ibang mga mananampalataya at ibang church, mga kapatid, naranasan po nila mga bagay ito. Ibig sabihin, si Pablo o si Saul, nung pinapersecute niya ang simbahan, may plano talaga siya kung anong kanyang gagawin. Kaya meron siya mga detalye kung paano po nila ito ginagawa. Tapos, anong sinabi? That's against the church in Jerusalem. And they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. Gaano kabigat ito, mga kapatid? Dahil sa tindi ng persecution, dahil sa kanyang severity nito, mga kapatid, nagpulasan ang mga mananampalataya. Two things. Ang pinapagawa sa mga apostles o sa mga apostoles, okay, they will be witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and up to the end of the world. Kaya lang, nandun pa rin sila sa Jerusalem. To some extent, may ginawa ang Diyos para magkalat ang mga mananampalataya. God used persecution to spread the gospel. Kaya nagkalat sila dahil sa persecution. Ang apostles na iwan, okay, pastor, ba't di sila umalis? Iba-iba yung pananaw. Yung mga apostoles ay hindi ginagawa ang ministry ng Diyos to go to Judea. Sa mga susunod po mga chapters, makikita natin na hindi po lahat ng apostles ay nasa Jerusalem afterwards. Ito lang yun. Okay, merong mga panahon na wala na po sila sa Jerusalem. Si Cephas na lang o si Peter na nandun, at yung kapatid ng ating Panginoong Jesucristo is si James. Kaya siya yung mayroong decision dun sa Acts 15. Pero dito, mga kapatid, as the shepherd, hindi po umalis ang mga apostles. They have to shepherd yung mga mananampalataya na nandoon mismo sa Jerusalem. Tandaan po natin, hindi po lahat ng mga mananampalataya ng mga sa panahong ito ay hindi taga-Jerusalem. My point is, karamihan sa kanila ay taga-Jerusalem. Then they have to stay to oversee yung hindi aalis sa lugar na po yun. Yun po yung naging trabaho ng mga apostles. Bakit hindi sila umalis? As the shepherd ng mga naiwan, hindi sila umalis. But yung iba, mga kapatid, merong assumption dito. Karamihan daw ng mga umalis ay mga Hellenist Jew na mga Kristiyano. Siguro nga. Ito yung Greek-speaking people na hindi naman doon sa Jerusalem na ipanganak. Siguro ina-assume nila na sila daw ay sila yung mga umalis. Hindi tayo clear doon. But ang klaro dito, dahil sa persecution, kumalat ang mga mananampalataya from Judea to Samaria. Ang verse 2 ay is a sandwich about Stephen. The both men buried Stephen and made great lamentation over him. Hindi mga mananampalataya ang naglibing kay Stephen. Ginamit lang pangalawa ang devout men sa mga Hudyo na mayroong masithing pananampalataya sa Judaism. Therefore, it is assumed ang devout men na naglibing kay Stephen ay hindi mga mananampalataya, bagkus mga Hudyo din na kakilala malamang ni Stephen or mga sympathizers ng mga Kristiyano. Na matindi ang pananampalataya o malalim ang kanilang pananampalataya sa Judaism. Okay? Hindi, ulitin ko po, hindi mga Kristiyano ang naglibing kay Stephen. Devout men
which means mga Hudyo na merong malalim na pananampalataya sa Judaism. Okay? Dahil magagamit ulit ang devout men sa mga magpe-persecute kay Paul sa mga susunod pang mga chapters ng Acts. Okay, para alam lang po natin, hindi po yan para sa mga Kristiyano. Ang matindi nito, itong devout men identify ang Sanhedrin na kung saan hindi pwedeng gawin sa mga pinapatay katulad nito ang paglalament ng maingay. It should be a silent burial ang ginagawa. Kaya lang sila mga kapatid dahil devout men, hindi nila inalintana itong mga leaders ng Judaism. But nilibing nila at sila ay tumangis ng may kalungkutan. Malamang-lamang, mga kaibigan po yan ni Stephen. Verse 3. But Saul was ravaging the church. Bigat nito, anong laki ng problema ni Pablo. And entering house after house. He dragged up men and women and committed them to prison. Mga kapatid, hindi po ito yung isang bahay tapos merong nakatirang mga Hudyo tapos kukuhanin nila tapos ikukulong. Hindi po yung idea nito. Ang idea nito is yung mga mananampalataya na nagtitipon sa mga bahay-bahay, yun po yung pinag-uusapan nito. Yung mga nasa house church, ito yung pinupuntahan ni Apostol Pablo, kukuhanin yung mga mananampalataya at ikukulong. Mga kapatid, hindi to simple na sa atin, pag hinuli ka ng pulis tapos ipoposas ka, kapag wala silang posas, kukuha lang sila yung, alam mo yun, yung plastic na tali ngayon, uso. Kasi gaganon, di ka makakapumiglas. Ganon tayo kasi pag sinaktan ka ng pulis, sasabihin nila human rights. Okay? Sa kanila hindi. Sa Tagaligang kinakaladkad dapat yan. Force. Mga mananampalataya, kapag nag-gather, huhulihin sila. Ikakalad ka rin sila palabas ng house church. Ikukulong lahat ng mananampalataya na nandoon. Kaya no wonder, huwag tayo magtaka, bakit sila umalis, pastor? Yung house church nila nilulusog ni Paul. Siyempre may kasama siya, o ayon sa ibang parte ng Acts, humingi siya ng letter sa high priest, at siyempre may kasamang sundalo yan ng templo para hulihin ang mga mananampalataya at kalat ka rin sila palabas. Sana, binubugbog lang kamukha doon sa mga apostles. Binabawalan namin kayo, pagkatapos silang bugbugin, binabawalan namin kayo na ipangaral ang salita ng Diyos. Mga kapatid, worst na ito. Pwedeng patayin o dili kaya ikulong sila. In our days, there are ways where you can do your worship. Hindi daw bawal sa China and born-again church. Totoo nga, hindi po bawal ang born-again church sa China. Hindi po bawal. Totoo naman po yun. Baka mas maraming Bible school sa China kaysa sa Pilipinas na nakatayo. Hindi po bawal. Basta babasahin ng Chinese government yung message mo. Kailangan may message ka na before dumating yung Sunday. At ipapabasa mo sa Chinese government, then babasahin mo na yon. Isa pang meron is, kailangan yung church mo registered sa Chinese government para alam nila na Christian church kayo. Then you can gather. Okay, yun lang po yung pwede mong gawin. Kaya lang, kung meron kang gustong gawin other than that, na merong submission to Chinese government, and then do your house church. Yun po yung inuhuli ng Chinese government. Pero, sabi ng isang Taiwanese na nag-o-observe ng Christianity sa China, ngayon, sabi na hindi kami masyadong nape-persecute.
Sabi ko, bakit? Busy ang China sa inyo. Sabi niya, kaya hindi kami nahabol. Kasi yung West Philippines, pinagtatalunan. Di busy yung China's government. Yung born again doon, di nila pinakikilaman ngayon. Kaya payapa kami, sabi niya. Kaya tuwan-tuwa kami doon sa gulo na yan kasi hindi kami nape-persecute. Pero pag tumigil yan, papalikan na kami ng China, sabi. Okay, kami pala yung may gawa kung bakit kayo payapa. Oo, kasi yung presidente nyo lumalaban. Yung nauna yung president, di lumalaban, sabi niya, si Duterte. Kaya payapa kayo. Kami pinersecute. O ngayon, dahil may konting laban yung presidente nyo ngayon, kami naman ang pinapersecute. Kayo ang pinapersecute, kami hindi. Naintindihan niyo ba? Pero nakakapagtaka, dami na lang Bible school. Yung inattendan namin na World Evangelical Fellowship na mag-aaral, nagtuturo sila para magkaroon ng certificate ang isang pastor. Ang daming ganong ginagawa sa China. More than sa Pilipinas. Kaya yung Bible school na merong magtuturo sa kanila. Kaya mas marami pa daw yung ganon sa China kaysa ginagawa sa Pilipinas. Kakalungkot no? Pero sabi naman niya, mas maraming born again sa amin kaysa sa inyo kasi sobrang dami namin. Siguro 100,000 kami born again. Yun na yung populasyon nyo, sabi niya. Kaya huwag kayong magtaka pagdating natin sa langit, maraming inchik na communist ang na-born again, more than sa Philippines, na ayaw maglingkod, baka hindi born again. Intindihan niyo mga kapatid? Kaya gaano kahirap ang persecution? House to house, church by church, ang persecution na ginagawa ni Paul. Sa ibang bansa, katulad ng Vietnam, bawal magdala ng Biblia. Kapag nahuli ka, ayun na, itatali ka sa sangkros na kahoy, tapos ang nakatapak lang daw sa lupa ay yung toe. Okay? Tapos nakatapat ka sa araw. Yan lang naman ang gagawin sa'yo pagka Vietnam. Sa Malaysia, bawal magbigay ng Bible, bawal magbigay ng tract sa hindi Muslim. Kaya lagi nakalagay doon. Pag nagbigay sila ng tracts, may nakalagay for Christian only. Sa Pilipinas, wala mga born again, nag-aaway-away. This is our denomination, this is our leadership approach. Kung magkaiba tayo, let's agree to disagree and separate. Ang ganda dyan, nakita-kita tayo sa langit. Tapos katabi mo yung kaaway mo to sa langit. Kaya minsan may punto yung iba, no? Pagka nag-aaway-away tayo, sabi ng isang pastor, kapag sa akin yung membro umalis at lumipat ng church, padadalang ko pa siya ng recommendation. Sabi niya, basta sa church siya pupunta. Christian din yun sabi niya. Na iba po yung pananaw, no? Pero may point siya Kasi sabi niya, pag namatay kami o dumating ang Panginoong Jesucristo, kasama ko sa langit pa rin yun. Kaya sabi niya, kami ay nagtatayo ng building para sa mga walang building, katulad mo, at doon sa kaaway mo. Sabi niya. Okay, wala kami pakisaaway ninyo. Basta't kami, magtatayo kami ng building para sa iyo, pati doon sa kaaway mong pastor. Sipin niyo, ang persecution, yung Kristiyano nag-aaway yung mga kapwa Kristiyano, and we call that trials and persecution because of our own preferences. Sila, pinapersecute sila, ang unang church pinapersecute ang hindi mananampalataya. Acts 15, magpe-persecutan ng dalawang parehong mananampalataya, pinapersecute yung kapwa niya mananampalataya. Kaya gumawa ng rule si James. Kaya mga kapatid, tingnan po natin ang ating mga buhay. We're so free. Malaya tayo sa Pilipinas. Ang nagiging problema na lang natin, bakit hindi tayo nakakapaglingkod minsan ay sarili natin. Marami tayong ginagawa, o sabihin natin na marami na akong ministry, marami akong ginagawa, dapat iba naman. Give chance to others.
give chance to others o ayaw mo lang? Giving chance to others, present ka. And that is giving chance to others. Sige ba, tinetrain ko siya, kaya di na ako nag-ano doon eh. Saka nakakita nagtitrain na absent yung trainer. Ewan ko lang. O sige, ititrain kita. O sige, gawin mo yan. Observe mo sarili mo dyan. Ako, out. Hindi training yon, tamad ka lang. Hindi po ganun ang training. Sige nga, pumasok ka sa school na walang teacher. Tapos sabi mo sa akin, yun po yung aking tutor. Nasaan siya? Ano doon, sa mall? Kayo? Ay, bahala na kami mag-aral dito, and that is teaching. Saan kayang ganon? Kahit po sa masteral level, when you study, mag-aaral kayo. Pero meron teacher na arbiter doon sa gitna to lead the discussion. Kahit po sa doctorate, there's a teacher na mag-handle ng class. Pero pag sabi mo, sige, magte-training tayo ito yung libro. Kita-kita tayo, final exam. Okay na. Yun training. May matututunan kayo. Wala. Kaya pag sinabi nyung tinetrain ko siya, present ka. Pag wala ka, niloloko mo kami. At niloloko mo rin ang sarili mo. Walang training na absent ng trainer. Kaya mga kapatid, dati sabihin marami kang ginagawa. Dahil sa pagkabuwis ng buhay ni Stephen at sa galit ni Pablo, kumalat ang mabuting balita at umabot sa iyo. Dahil sa matinding persecution, umabot sa iyo ang gospel. Hindi natin alam kung anong dinanas ng misyonerong nakausap mo, yung mananampalatayang nagbahagi sa iyo, yung tao nag-invite sa iyo. Ikaw, anong gagawin mo naman para sa kaharian ng Diyos? Kasivere ba ang persecution, kaya lumalayo ka? Mga mamangha kayo, mga kapatid. The persecuted will preach the gospel kung saan sila mapupunta and continue to serve the Lord. Sana, mga kapatid, magpatuloy po tayo sa ating paglilingkod. Huwag aatras ang mga sundalo ng Diyos sa pagbabahagi at paglilingkod sa Kanya. Dalangin po tayo. Panginoon, hindi pa tapos ang laban. At ang ministry hindi pa natatapos. Marami pa kaming gagawin at marami pa kaming dapat gawin. Ang malungkot minsan, ang mga mananampalataya ay nagbabahagi ng salita ng Diyos sa kapwa niya mananampalataya para makapagpalipat lang ng isang mananampalataya sa kanilang simbahan. At ang tawag namin ay pamimingwit sa palaisdaan ng iba. Marami pang hindi mananampalataya. Marami pang dapat abutin. Marami pang mga gawain sa balat ng lupa. Marami pang gawain sa church. Marami pang gawain na dapat namin gawin. Habang may lakas kami, aming Diyos, tulungan niyo kami to serve you. At may bigay po namin ang aming mga sarili sa paglilingkod, katulad ng isang sundalo na hindi umaatras sa laban. Magpatuloy nawa kami, katulad ng mga mananampalatayang nauna sa amin, kamukha ni Philip. Magpatuloy nawa kami kahit may persecution. Magpapatuloy ang pagbabahagi po ninyo namin ang inyong mabuting balita. Kahit kukunti na yung mga mananampalataya sa lugar po namin. Katulad ng mga apostoles, hindi ka agad umalis, but shepherd the people. Maglingkuran nawa kami, o aming Diyos, sa aming kalagitnaan at maglingkod din kami sa inyo by serving others at may bahagi namin ng mabuting balita para matawag ang inyong mga hinirang. At sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo, ito po ay aming dalangin. Amen.